I ask everyone to please stand. And we read the Word of God as the instruction for God's people. And by the help of the Holy Spirit, it is proclaimed this Lord's Day. And it is also the sustaining and restraining grace of God, giving us guidance for doctrine and life. And let us first read from Exodus 2:23 to 25. Exodus 2:23 to 25. During those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God, and God heard their groaning. And God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God saw the people of Israel, and God knew. And in Exodus 15:13 and 17, Exodus 15:13 and 17, first from verse 13, you have led in your steadfast love, and the people whom you have redeemed, you have guided them by your strength to your holy abode. And in verse 17, you will bring them in and plant them on your own mountain, the place, O Lord, which you have made for your abode, the sanctuary, O Lord, which your hands have established. And for New Testament reading, we read from Luke 1:67 to 79. Luke chapter 1, verses 67 to 79. 67, and his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spoke by the mouth of his holy prophets from of old, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, to show the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath that he swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hands of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. And lastly, from Romans 6:16 to 18, Romans 6:16 to 18, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having set free from sin, have become slaves of righteousness. And again, magandang umaga po ulit sa lahat. ZCRC Imus. And again, ang inyo pong sermon na maririnig ngayong umagang ito is a sermon coming from Reverend Noli Malabuyo. And this sermon, ito po ay originally delivered last July 23, 2023, so which was last year lang. So isa po ito sa mga latest series coming from Big Springs Community Church, in which tayo po ay nabigyang pahintulot din na gamitin. And bilang inyo pong consistory, we view it as a blessing, really, to have these resources para sa nourishment and edification of the body of Christ here dito po sa ZCRC Imus. So, simulan na po natin. And I want to begin by using your imagination. So, mag-imagine po muna tayo saglit. Imagine po ninyo, a few years back, binigyan kayo ng parents ninyo ng kotse. For whatever occasion. Imagine niyo lang, kahit anong klaseng kotse. Then, isang araw, may isang stranger na dumating sa inyong tahanan and he claims that the car belongs to him. Inaangkin niya sa madaling sabi. So, para maipakita na yung sasakyan is sa inyo nga, yan, ipapakita bilang patunay, no?
kukunin ninyo yung official receipt and yung certificate of registration o yung tinatawag na ORCR. And as a surprise, pinapakita nung receipt yung pangalan ng lalaki and hindi yung pangalan ninyo. So, ganun yung scenario. So, yung sakyan pala ay isang stolen car, pero obvious naman na hindi ka isang magnanakaw. Sad man yung ending, but still kailangan mong ibalik yung kotse doon sa rightful owner. So, yun yung sitwasyon. And in this case, ito po yung example na may kita po sa book na ang title is, ito po yung title, Reparations, A Christian Call for Repentance and Renewal. Ulitin ko po yung title, Reparations, A Christian Call for Repentance and Renewal. So makita nyo rin po sa internet as you search for it. So ito pong book na to is sinulat by a current pastor, so dalawa yung author, a current pastor and a former pastor of a so-called conservative Presbyterian church. So may indication po ako by doing the air quotes. So, ang ina-advocate nila is yung tinatawag na reparations. So, which is nandun naman sa title ng book. So, ang big sabihin ng reparations is making amends. So, para saan? Ito po ay para sa lahat ng American black people dahil sa slavery ng kanilang mga ancestor under white people. So, ang setting po na ito is sa US, no? So, in fact, even sa California, may tinatawag na reparations bill na ang pinapanukala is pag-oobliga na magbayad up to 1.2 million US dollars to all black residents kahit na walang proof ng slavery sa kanilang ancestor. Basta babayaran. And kung titingnan, gaano po ba ka-massive itong outrageous bill na to? So kapag minultiply ang 1.2 million by almost 2 million black Californians, aabot po sa 2.4 trillion US dollars. Ganon kalaki. So since ang 2023 budget ng California is about 300 billion lamang, so itong budget pa lang is merely 12.5% of the proposed reparations. At kung titingin pa sa mas massive scale, sa mas malaki, itong reparations bill ng California na nakakahalaga ng 2.4 trillion US dollars is mag-a-amount sa mahigit 1/3 ng federal budget ng 2023. Isa sa mga tanong is paano naman yung mga black immigrants na yung kanilang mga ancestor maaring naging slaves in other nations. So babayaran din ba ng California yung kanilang reparations? And balik tayo, i-consider natin yung expansion sa binigay ko pong unang example about doon sa car na niregalo sa'yo. So, paano kung ikaw naman po is may namana mula sa iyong great-great-grandfather? Sabihin na natin na 1925 Rolls-Royce. Pagkamahal. Pero isang araw, may isang lalaki na mag-angkin na itong $1 million vintage car sa kanyang great-great-grandfather. Paano kung gano'n ang situation? Nasaan ang official receipt nitong stranger from 1920s na merong name ng kanyang ancestor sa certificate? Kaya ito pong ridiculous scenario, yun itong pong kanilang mga panukala even sa US, nag-unfold sa mga proposals of reparations sa California. So ito pong woke propaganda is prevalent sa US and yung mga ganitong influences is nakakarating even dito sa Pilipinas. So yung mga ganun pong ideology. And in fact, isa rin po sa sinasite nitong woke na book na binanggit ko po kanina, binabanggit nito po si Zacchaeus. Tinatawag doon siya sa book na Chief IRS Agent or Internal Revenue Service Agent. Pero kung compare natin as to what is indicated sa Scripture, so seeing the biblical narrative, so mention ko po muna yung tamang pag-intindi ng Scripture or yung makita po natin sa plain reading of the narrative. So after maniwala ni Zacchaeus kay Kristo, siya ay nagrepent sa sin of defrauding people and he promised to give half of his ill-gotten wealth to the poor
and magbibigay siya ng fourfold restoration to those people na kanyang niloko. So yun po yung may kita po sa narrative. Pero ito pong mga woke pastors, ito po nagsulat nitong book. And then by twisting what the Bible says para sa kanilang worldly agenda, ang sinulat nila is that si Zacchaeus daw was a part of Roman version nitong IRS system or nitong revenue system na ang taguri or ito po yung kanilang sinasabi, a system designed to plunder the most vulnerable members of a society. So, but if you're going to observe what the Bible is saying sa ating mga gospel narratives, ina-acknowledge nga ba ni Zacchaeus sa kanyang part in this evil tax system by quitting his profession? Ang sagot po is no. He did not. So in fact, si John the Baptizer at ang Panginoong Jesus, they showed compassion sa mga tax collector, but they never commanded them to leave their work that they hated constantly. And they only commanded tax collectors to stop their fraud and extortion. So case in point, may kita po natin sa Luke 3:13 to 14. Luke 3:13 to 14, and it says, "And he said to them, collect no more than you are authorized to do." And soldiers also asked him, "And we, what shall we do?" And he said to them, "Do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with their wages." So ito po yung nakikita po natin as plainly stated from the scripture. And to combat it, may isang Presbyterian minister din with the name of Kevin DeYoung. I think naman, familiar po yung name sa inyo. Pinapoint out niya itong mga flaws sa pag-justify ng reparations to all black people and against this woke agenda na namamayagpag sa panahon ngayon. So, tanong po is, bakit ko po ba dinidiscuss itong issue? Hindi lang po ito para maging aware tayo sa mga false and wicked doctrine sa US and even nangyayari globally, but because yung theme of slavery is our theme for today sa pagdating sa ating sermon series about the church. At kung maalala po ninyo, for those who are here, the first in the series was about the Garden of Eden as God's temple. And si Adam and Eve as the first church. So naalala niyo pa po ba yung una po nating topic? And it was delivered by Elder Gani. So yung second naman in the series was the study of Noah and his family as the church. So as the ark that saved the church, na nagpo-point siya sa mighty works of our Lord Jesus Christ. And it was delivered naman by Elder Andy. And sa third, ang focus naman is on the life of Abraham, Sarah, and Lot as the church, bilang mga foreigners, strangers, and pilgrims on the earth, desiring to be citizens of a better country. So nagpo-point naman sa heavenly city. And it was delivered by Elder Ronald. Pero ngayon naman pong umaga, tayo naman ay dadako sa Israel as God's people. Tinatawag na the church in the wilderness, as said also sa Acts 7:38. But bago sila ilabas sa lupain ng Egypt, sila muna ay slaves in that nation. So, sabi nga sa Exodus 20 verse 1, the house of slavery. So they undergo the severe tyranny, oppression, and slavery. And they cried out to God for redemption. So mula sa mga salita ni Zechariah, ang ama ni John the Baptizer, so God visited and redeemed His enslaved people. At ano ang kinumand ng Diyos sa kanyang bayan na kanyang tinubos? So in Luke 1:74-75, atin po makikita that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all our days. Kaya po, ang ating pong title and our theme for this Lord's Day is The Church Part 4. Ito naman po yung pang-apat. The Church Part 4, The Redeemed from Slavery. Yun po yung ating title. So, meron po tayong tatlong headings. First, they cried to God from redemption from slavery. And the second one is, God visited and redeemed His enslaved people. At ang pangatlo naman po is, the redeemed might serve Him without fear.
Okay po, so yun po yung ating tatlong headings this morning. So unahin po muna natin that the Israel cried to God from redemption from slavery. So, for 100 years bago lumitaw si Moses, may isang Hebrew na ang pangalan ay Joseph. And siya po ay dating slave and a prisoner, but then, ayon sa providensya ng Diyos, siya ay naging prime minister ng Egypt and inappoint mismo ng Pharaoh. Matapos ng ilang generations ng mga Pharaoh, so lahat ng ginawa ni Joseph sa gitna ng 7 years of famine, sadly, lahat po yon ay nakalimutan. At ang mga Egyptian ay ginawang slaves, ang mga Hebrew foreigners. And yung oppression o yung pang-aapi sa mga Hebrew slaves is walang kaawa-awa. Ibig sabihin, napakalupit. And ang description sa Exodus 2:23, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. So their crying and for rescue from slavery came up to God. And ito pong senaryo na ito, pasimula pa lamang sa mahabang history ng groaning o pagdaing ng Israel and their crying out to God. And tayo naman po, kung titingnan po natin sa ating mga sarili with our own natural disposition, tayo po ay nag-groan din or tayo po ay nagdaraing because of many reasons. It may be because of our own misery. Katulad po ng sinasabi dito sa Job 23 verse 2, "Today also my complaint is bitter, my hand is heavy on account of my groaning." Or it may be because of persecution mula sa ating mga enemies. Example, Psalm 38 verse 8, "I am feeble and crushed. I groan because of the tumult in my heart." Or, maaring physical sufferings. So Job 24 verse 12, "From out of the city the dying groan, and the soul of the wounded cries for help, yet God charges no one with wrong." Or even, another example, or even groaning due to death. Jeremiah 31 verse 15, "Thus says the Lord, a voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. And Rachel is weeping for her children. She refuses to be comforted for her children because they are no more." And another one, groaning because of God's judgment. And another example is makita naman po natin sa Amos 5:16-17. Sabi po dito, "Therefore, thus says the Lord, the God of hosts, the Lord, in all the squares there shall be wailing, and in all the streets they shall say, Alas, alas. And they shall call the farmers to mourning and to wailing. And those who are skilled in lamentation, and in all vineyards there shall be wailing. For I will pass through your midst, says the Lord." But aside from this, alam niyo po ang worst kind of groaning and lamentation. It is the knowledge of our sin against God's law. And makita po natin one example sa Psalm 31 verse 10. Psalm 31 verse 10, dito po makikita po natin that the psalmist groans. Sabi po niya dito, "For my life is spent with sorrow, and my years with sighing, and my strength fails because of my iniquity." And since several verses natin po makikita, another one sa Psalm 32 verse 3, dito naman po sa prayer of repentance ng psalmist, ito po ang kanyang groaning. Sabi niya, "My bones wasted away." Seeing yung intensity of it, my bones wasted away through my groaning all day long. So, ang katulad po ng word na groaning is sighing. S-I-G-H, yung spelling. And this is katulad po ni David noong siya po ay nag-mourn over his sin. And one passage na makikita po natin is coming from Psalm 38 verse 9. Sabi po niya, "O Lord, all my longing is before you. My sighing is not hidden from you." Kaya po, hindi lang about physical distress ang pinag-uusapan natin when we say groaning, kundi ang pinag-uusapan po natin is about sa kasalanan. Ito po ang isa sa mga dahilan para sa isang sinner to groan and to sigh. And the people of Israel groaned. No, applying here sa atong topic,
And the people of Israel groaned from their very beginning sa Egypt, na makita po natin in our context today, hanggang sa era ng mga judges, and magpahanggang sa sila ay mapasailalim sa Babylonian exile. At sa kanilang exile, nandun pa rin ang groaning. Dito naman sa part ni Nehemiah. So Nehemiah also groaned. He wept and mourned in prayer before the Lord. And ito po ay matapos niyang malaman about the great trouble and shame of his people back in Canaan. So makita po natin yun sa Nehemiah 1:3-4. Nehemiah 1:3-4. And they said to me, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. And the wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire. Nasira ng apoy. And soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. Kita niyo po yung intensity. And I continued fasting and praying before God of heaven. So, dito po makita natin na alam niya yung ipinangako ng Diyos even kay Isaiah that after 70 years that Israel will be restored from their exile. Makita po natin yun sa Isaiah 40:1-2. And alam ni Nehemiah that this 70-year exile was about to end during his days. And kung titingnan po natin, even sa New Testament, our Lord Jesus Christ said in one of His Beatitudes, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Matthew 5:4. Ibig sabihin po ba nito na that all who mourns, na ang isang nagluluksa, for example, over the death of a loved one, is automatically blessed? Ang sagot po is, hindi po. At kung isipin po natin, napakaraming non-Christian ang nagluluksa over their loved ones. So hindi sila automatically blessed by God. It does not follow. There are others who mourn for other reasons. For example, even a criminal na sila po ay nasa prison, they mourn. Or even their husbands who mourn na sila ay nahuli with other women. And may mga corrupt politicians naman who mourn that they lost an election. So with that po ba, masasabi po ba natin na sila ay blessed by the Lord because they mourn? Of course not. These situations are not blessed. Pero ang dapat po natin makita, rather, Jesus is teaching about what kind of mourning? It is over our sins. Pagluluksa dahil sa ating mga kasalanan. So paano po ng isang tao, ito po yung honest question na may kita po natin, paano ng isang tao who mourn over his sin is maituturing na blessed? Mukha po ba siyang contradictory? Tama po? Yung sagot is yes, pwedeng contradictory na makita natin on the outset. But ang sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 7:9-10, 2 Corinthians 7:9-10, I rejoice, not because you were grieved, but because you were grieved into repenting. And for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret. And ganun din kay James naman, in other text, he also exhorts us to mourn over our sins. And makita po natin sa James 4:9, ang sinasabi is, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. So, ibig sabihin po nito that God blesses those of you who mourn over your sins, over your brothers and sisters' sins, your families and friends' sins, and even kahit sa mga national sins, and even sa mga laganap globally, such as napakarami, abortion, LGBTQ, even mga rebellious youth, kasama rin government corruption, greed and blatant racism and discrimination, and even sa mga overtaxation, katulad ng sin ni Zacchaeus. And God blesses those of you who mourn over the unbelief and rejection of Christianity, at maging even sa atin sa pagtanggap ng paganism, lalo na sa ating culture, sa loob ng mahabang panahon. And another question is that, ano po ang matatanggap ng sino man na magluluksa sa kanyang mga kasalanan? He will receive comfort from God,
God forgives your sins and cleanses you from your sinfulness. So binibigay niya sa atin ang banal na espiritu para ating malabanan ang tukso ng diablo. And ito po ang nagbibigay ng strength for God's people as they see the work of God in our lives. And ito rin po yung dahilan na atin po makikita sa Heidelberg Catechism Question and Answer 1 and 2 na sinasabi dito, if you can remember, that our Savior Jesus Christ has delivered us from our great sin and misery and from the tyranny of and slavery of the devil sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, sinasabi mismo ng Panginoon that all unbelievers are slaves of their father, the devil. John 8:44. And even kay Paul, ina-affirm din po niya that unbelievers are slaves of sin. Here's makita po natin sa Romans 6:17 and 20. So kaya po, clearly na tinuturo ng Biblia na walang so-called free will ang isang unbeliever dahil ang kanyang ginagawa lamang ay kung ano ang kinocommand ni Satan, his master. So ang tanong is, ang slave po ba ay meron bang free will? Ang slave ba ay merong free will? Of course, wala po. Since he only does what his master commands him to do. Ibig sabihin, he has no freedom on what he wants to do. Kaya nga po ang iglesia o ang church sa pasimula hanggang sa kasalukuyan, and the church is God's chosen people who live on this earth, but the reality is that she groans under the weight of a sinful, godless world and culture. And he desires to live in an eternal and better country. So hold po muna natin ang thought pagdating sa eternal and better country, and we are now coming to our second point as God visited and redeemed His enslaved people. So para sa mga Hebrew na under sa leadership ni Moses, itong eternal and better country is the promised land of Canaan. Ang kanila pong kakaharapin ay long journey in the wilderness na puno ng mga experiences ng hunger and thirst, mga panganib under many kind of elements, and yung mga wild beasts kasama rin, and even hostility from other nations. And sa una, they groaned under the tyranny of the Egyptians. So yung kanilang groaning and cries went up to God sa heaven. Exodus 2:24, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So, kahit na ang mga Israelites ay unfaithful, or makita natin that they are disobedient people, so God would never break all His covenant promises to their forefathers. Lahat ng mga pangako ng Diyos. So, after hearing their groaning and cries, so matapos na marinig ang kanilang mga pagdaing at pagtangis, God visited and redeemed them. At nakita at nalalaman ng Diyos ang pang-aalipin na kanilang patuloy na nararanasan. So, He sent His servant Moses, so former prince of Egypt, para sila po ay tubusin mula sa kanilang pagkakaalipin. So this was how God visited and redeemed His enslaved people. Marahil ay iniisip po ninyo kung ano po ba yung ibig sabihin ng visitation dito na ginawa ng Diyos. Madalas po natin ginagamit yung word na visitation when referring about sa pagbisita sa mga kapamilya and even sa mga kaibigan sa kanilang mga tahanan. So yung madalas na application of this word, ang purpose is para makita sila or enjoy na sila po ay makasama. And apply din yung idea ng word na visitation, even kahit sa pagdalaw sa ospital para magbigay ng comfort sa someone na may sakit. So yun yung common understanding when we say the word visitation. But ang Hebrew word po na ginagamit dito is the verb form of the Greek word episkopos. Nang ibig sabihin po ay bishop when we translate it sa English. So verb form po nito. And according to a Greek lexicon or dictionary, and this word actually means to give attention to give someone to look at, to take care, or to see to it. So, pig sabihin, God paid close attention in application po with what we are studying. God paid close attention to the tragic
and unfortunate situation of His people under slavery. So, atin po makikita ang eternal plan ng Diyos na nag-a-unfold sa kasaysayan ng Israel, sa kanyang piniling bayan na nagsimula sa kanyang appointment kay Moses bilang redeemer ng kanyang bayan mula sa kanilang pagkakaalipin. So, noon nag-perform sina Moses and Aaron ng mga wonders mula sa Diyos, so ang sabi sa Exodus 4:31, the people believed, ito po yung nakalagay, that the Lord had visited the people of Israel and that He had seen their affliction. And they bowed their heads and worship. So, sa pamamagitan ni Moses, God visited and redeemed His enslaved people from the Red Sea, papunta sa Mount Sinai, na dumaan through 40 years of wandering in the wilderness, and sa kanila pong conquest and settlement to the promised land of Canaan. Subalit, sa panahon ng mga judges, sa kings and prophets, sadly, makikita po natin as we move to the narrative, paulit-ulit po sila no gumawa ng mga kasuklam-suklam na mga kasalanan laban sa mga kautusan ng Diyos. At ang dulot po nito is judgment. Judgment mula sa Diyos sa bawat pagkakataon. At sa huli, pagkaraan ng maraming siglo, sa katarungan ng Diyos, kanyang ipinadala ang mga Assyrians and even Babylons upang wasakin ang Israel at ang templo. So muli, may kita po natin dito sa narrative, sa history ng redemptive history at sa Israel. Katulad sa Egypt, sila po ay naging mga exiles at mga alipin. And again, God was faithful to His covenant promises sa kanila mga forefathers. So revealing to Prophet Jeremiah, may kita po natin sa Jeremiah 29 verse 10. Jeremiah 29 verse 10, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. So, ngunit kahit na matapos silang maibalik mula sa kanilang pagkakaalipin at pabalik sa promised land, so isa ulit bagong serye ng mga tyrannical king ang namuno sa kanila. Ito yung po yung mga Griego, or mga Seleucid, which is a Greek power in West Asia. And pagkatapos naman ay mga Romano. So, kaya pagdating natin sa New Testament, so patuloy pa rin yung pagdaing ng mga Hudyo. Patuloy pa rin sila na nagnanais at nagdarasal na dumarating ang consolation or comfort for Israel. So, pagkatapos dito, pagdating natin sa ating New Testament text, pagkatapos na pinaalam ng isang anghel kay Zacarias na isang priest na sinagot ang kanyang mga panalangin. Ano po itong panalangin? Na siya ay magkaanak ng isang lalaki, si John the Baptizer, kahit na ang kanyang asawang si Elizabeth ay barren. So ito po ay makikita po natin sa Luke 1:13. So ang kanilang maging anak, as we can see, ay hindi magiging karaniwang anak na ipinanganak ng mga magulang na Hudyo. Dahil siya po ay magiging forerunner or tagapagpauna ni Kristo or tagapagpauna ng Messiah. So as we can see, Zechariah burst into a song na alam natin sa tawag na Benedictus. So may kita po natin saying here in Luke 1:68, that is why it is called Benedictus, kasi ang opening is, Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people. At sa kanya pong awit na ating pong makikita, pinuri niya ang Panginoong Diyos sa kanyang pagtupad sa kanyang mga salita sa mga propeta. And it is by raising the Son of David to save His people from their enemies at sa pag-alala sa kanyang mga covenant promise sa kanilang mga ninuno. So ito ay makikita sa Luke 1:69-73. So indeed, the Lord has visited His people and saw and heard their longing for the Messiah to come and comfort them. So hindi lamang niya nakita ang kanilang mga paghihirap sa ilalim ng mga malulupit na mga Romano, ngunit nakita rin niya ang bawat kasalanan ng kanyang bayan at kanilang pagdurusa. So God promised to send them a Redeemer from all their sins, His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Luke 1:78, He is this sunrise, the sunrise who
shall visit us from on high. So, ngayon, what follows this divine visitation by our Lord? Natin po nakikita na realize in the person and work of our Lord Jesus Christ. What follows this divine visitation wherein we see the forgiveness of those who mourn because of their sin? Ano na po ang susunod? And pupunta na po tayo sa point number 3. So we will now go to the fruit, sa bunga. Point number 3, that the redeemed might serve Him without fear. So, yung divine visitation is yung salitang ginamit sa ating text para sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa salvation na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanyang piniling bayan. Tama po? And ito po ang iglesia. And another one, ang isa pong salita na ginamit sa ating text ay word na redemption. And tayo po, we have a sure redemption and mayroon tayong tiyak na pagtutubos. And it is because our Lord Jesus Christ paid for our ransom with His own life. Tayo po ay mga alipin ng mga kasalanan tulad ng mga Israelita sa Ehipto. And alam niyo po, all throughout the ancient world and medieval world, yung mga alipin, as you know, ay binibili at ibinibenta. And some were bought and sold, yung iba pa ay sinasama sa mga auction. And tinuturing po sila as parang mga bagay, hindi po human beings. And maaari lamang silang mapalaya sa pamamagitan ng isang certificate. Kaya po, what redemption means is, itong big sabihin po ng redemption, buying something back or removal of a financial obligation using a payment. And pagdating natin sa 1 Corinthians 7:22-23, ay ipaniliwanag ni Paul kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin at sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang sino man na tinubos ng Panginoon ay matatawag na bondservant of Christ. Pero at the same time, siya rin ay isang freedman from the Lord. Or freedman of the Lord. Ibig sabihin, pinalaya mula sa pagkakaalipin sa kasalanan at sa diablo. And ang remarkable na makikita natin sa ating text is makikita sa verse 23. And it says, you were bought with what? With a price. Tayo ay binili ng may halaga. At ang halaga po na ito, ang tinutukoy is ang dugo ng Panginoong Hesukristo. So, binibigay sa song ni Zechariah ang sagot. So Luke 1:74-75, that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve Him without fear. Ito po yung fruit. Serve Him without fear in holiness and righteousness before Him all our days. So mula pa sa mga earliest days of creation, ang mga kaaway ng Diyos ay mga kaaway na ng Kanyang bayan. At ang tanging hangarin ng bayan ng Diyos ay maglingkod at sumamba sa Diyos. So, as we can see, with the whole of redemptive history, simula pa lang, even kay Abel, may kita po natin na siya ay pinatay ng kanyang kapatid na si Cain. And si Noah ay naglingkod at sumamba sa Diyos sa gitna ng wicked na mundo. So, another example, ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay sinalakay ng mga masasamang tao ng Sodom. And ang mga Israelita ay walang pahinga mula sa mga hostile nations naman sa kanilang paligid. So, ngunit sa kabila po ng lahat po ng ito, pinuri ni Zacarias ang Diyos na ang darating na manunubos ay siya magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kaaway. Ito po ay upang sambahin nila ang Panginoon ng walang pagkatakot. Tayo naman po, ngunit kahit na may freedom of religion sa ating bansa, wala rin po kasing assurance na hindi tayo mahaharas or even hindi tayo ipe-persecute ng mga kaaway ng Diyos. And even may mga churches across the globe na malakas yung kanilang paninindigan sa mga moral issues and even degradation ng mga tao. And they preach outright sa kanila pong about the righteousness of God. Ngunit ano po ang natatanggap ng mga tao nito? Even the churches who preach righteousness. Oppression mula sa mundo. And there are numerous nations, napakarami, that have become blatant, na naging mga godless, and even displaying anti-Christian wickedness.
Kaya po, para po sa atin, mga minamahal ko pong kapatid, here in Zion Covenant Reformed Church. So sa gitna po ng ating anti-Christian culture, lalo po sa ating panahon ngayon, hindi po dapat tayo matakot, gaano man nalaban sa atin ang kultura ng mundo. So ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng espesyal na attention, at tayo po ay iniingatan niya sa ating mga pananampalataya. At nakikita tayo ng Diyos. At kilala niya ang bawat isa sa atin sa kanyang minamahal na bayan. At tandaan po natin, nasa Diyos ang paghihiganti, even in this wicked world. And makikita po natin that ito po yung pag-iingat ng Diyos sa ating pong mga buhay, that we are without fear, na ito pong fruit na to is that we are able to serve Him in righteousness and holiness. And ang pagdalaw na makikita po natin sa ating text today, pagdalaw at pagtubos ng Diyos sa kanyang bayan ay may layunin o purpose. Sa Exodus, if we can compare God's purpose when He visited and redeemed the Hebrews from Egypt, was for them to worship Him on His mountain. And in the same way, para po sa atin, tayo na kanyang tinubos mula sa pagkakaalipin ng kasalanan kanyang iglesia. Ipinag-uutos ng Diyos sa atin, example, Ephesians 4:24, to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. And katulad din ang sinasabi ni James sa James 2:17, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. So, the good works are the fruits of our redemption from sin. At inutusan din tayo na maging mga saksi ni Kristo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at pananalita kasama na rin upang ang mga hindi mananampalataya ay manampalataya at luwalhatiin din ng Diyos on the day of visitation, which is the judgment day, when our Lord returns from heaven. Tayo po ay manalangin. Our Lord, our Redeemer and Deliverer, You are the one who delivered us from sin and tyranny of the devil. And for the words preached this morning, we thank You for enlightening us how pitiful our situation is from the very beginning up to the present, if not for Your benevolent love. And we have no hope apart from You, and our comfort coming from our own selves, it is short-lived. And from our sinful nature, we have the inability to free ourselves from sin. But in Christ, Your only begotten Son, we have true hope. We take refuge with the thought that consolation comes only from Your divine grace. And it brings real and true assurance, O Lord, which is effectual for us to live holy lives. And it is because we find true forgiveness, and it is Christ who paid for our sins and made the satisfaction from Your wrath. And all Your promises of redemption, even from the beginning, are fulfilled in Your Son. And these promises bring to us the confidence in You, O Lord, in our Christian pilgrimage until we persevere into glory. Lord, we thank You for the words preached this morning and the fellowship of the saints. It is truly a nourishing rest that You provide for Your children. And all this we pray to You, O Father, in the Son, by the Holy Spirit. Amen.